Pattaya, Thailand. Isang 17 anyos na dalaga ang naglalakad sa isang dinarayong seaside kasama ang kanyang mga kaibigan. Noong gabing yon, nakilala niya ang isang dayuhang lalaki. Sila ay nag-usap at kalaunan ay umalis ng magkasama. Makalipas ang mahigit 24 oras, ang mga kaibigang yon ay nag-aalalang tumawag sa mga otoridad para i-report ang dalaga na nawawala. Kinabukasan, magigising ang Thailand sa balita ng isang malagim na discovery, high-profile na pag-aresto sa isang dayuhang turista at ang masakit na katotohanan na ang ganitong mga kwento ay tila ba napapadalas na sa kanilang bansa. Ito ang kaso ni Tunchanok Cake Donhomla. Ang 17-year-old na si Tunchanok Donhomla, o mas kilala sa palayaw na Cake, ay naninirahan kasama ang kanyang ama at stepmother sa probinsya ng Kalasin, nasa 480 kilometers mula sa Pattaya. Si Cake ay nag-iisang anak at ayon sa kanyang amang si Tong Chai, dahil lumaki itong walang ina ay napaka-independent daw nito at tumutulong din sa kanila. Nagpaalam umano ang dalaga na magbabakasyon sa Pattaya kasama ang mga kaibigan at umalis ito noong June 16. Hindi nila lubos sa kalain na hindi na pala nila muling makikitang buhay ang nag-iisang anak. Noong madaling araw ng Huwebes, June 25, 2026, nakunan sa CCTV si Cake at ang isang middle-aged na Caucasian na lalaki na magkahawak kamay sa lobby ng isang condominium building sa Jomtien. Makikita din ang dalawa na sabay na pumasok sa elevator. Ang lalaki ay kinilala na si Simon Peter Carman, isang 45-year-old na Australiano. Si Carman ay mahigit kalahating taon nang nangungupahan sa condominium complex na iyon. Habang nasa unit ng dayuhan, nagawa pang magpadala ni Cake ng huling mensahe sa mga kaibigan sa pamamagitan ng Line messaging app. Ayon sa dalaga, nakarating na sila sa kondo ni Carman at makalat daw doon. Hindi na muling nakontak o nakita ng mga kaibigan si Cake, kaya opisyal na nilang itinaas ang alarma noong hapon ng Biyernes, June 26, nang i-report nila ang kanyang pagkawala sa mga otoridad. Ibinigay nila sa mga polis ang isang video na kanilang kinunan kung saan magka-holding hands na naglalakad palayo sina Cake at Carman sa seaside noong gabi na sila ay nagkakilala. Bukod dyan ay pinuntahan mismo ng mga kaibigan ni Cake ang condo unit ni Carman at kumuha rin sila ng ilang mga larawan roon. Mabilis namang kumilos ang Pattaya City Police at natunton ang mga huling galaw ng dalaga pabalik sa apartment ng dayuhan. Sa kanilang pag-iimbestiga ay doon na nga nila napanood ang videong ito at nakumpirma na rin nila ang pagkakakilanlan ni Carman. Sa isa pang security footage sa loob naman ng condo building, nakuhaan si Carman pasado 9:00 ng gabi noong June 25 na may hinihilang isang malaki at tila mabigat na itim na maleta palabas ng gusali. Isinakay niya ang bagahe sa likod ng isang motorsiklo at nakunan din siya habang nasa daan. Pasado 10:00 ng gabi nang bumalik siya sa kondo at wala na ang itim na maleta. Nang mapagtanto ng mga investigador na sinusubukan ng suspect na tumakas palabas ng bansa, agad nilang itinimbre ang kanyang pasaporte sa immigration authorities. Madaling araw ng Sabado, June 27, naharang ng mga opisyal ng Thai immigration si Carman sa Suvarnabhumi International Airport sa Bangkok, habang siya ay naghahanda ng sumakay ng Jetstar flight pabalik sa Perth, Australia. Agad nilang inaresto ang kanilang primary suspect. Pero bago tayo magpatuloy, kilalanin muna natin si Simon Carman. Ipinanganak si Simon Peter Carman sa Ballarat sa Victoria bago lumipat sa Jaramongup, isang maliit na bayang agrikultural. Sandali siyang nagtrabaho sa sektor ng agrikultura kung saan nag-operate siya bilang isang sole trader. Kalaunan ay lumipat siya sa Albany kasama ang kanyang pamilya bago tuluyang manirahan sa Rockingham, kung saan nagtrabaho siya bilang mekaniko at truck driver.
Sa loob ng humigit kumulang 1 dekada bago ang kanyang pag-alis patungong Thailand, wala siyang naging stable na tirahan at paminsan-minsan ay tumutuloy siya sa isang unit sa loob ng isang industrial estate sa Rockingham. Iniulat din na nabubuhay siya sa Australia mula sa disability pension at workers' compensation payments na may kaugnayan sa injury na natamo niya habang siya ay nagtatrabaho bilang isang truck driver. Ayon sa mga nakakakilala kay Carman, isa siyang loner na mayroong addiksyon sa prescription medication, agresibo at may anger issues. Madalas daw itong hindi makausap ng matino dahil high ito lagi sa gamot. Napakarumi at napakagulo rin daw ng tinitirhan nito. Isa pang kapitbahay ni Carman ang nagsabing pinakitaan daw siya nito ng mga baril at ammunition. Natakot daw siya at ang kanyang mag-ina at sinabihan siya ng mga ito na iwasan na si Carman. 1 taon bago lumipad si Carman pa Thailand, kinumpis ka umano ng mga otoridad ang kanyang mga baril at for some reason ay binawi rin ang kanyang driver's license. Ayon sa mga ulat, pumunta daw si Carman sa Thailand dahil mas mura ang cost of living doon at balak niya ring ipaopera ang kanyang likod. Base sa mga nakakilala kay Carman sa Thailand, namuhay lang ito ng normal roon at kumikita paminsan-minsan bilang isang handyman. Para sa kanila, ang lalaki ay tulad lang din ng maraming dayuhang turista na dumadagsa sa kanilang bayan. 10 minuto lamang matapos maaresto si Carman, natagpuan ang isang malaking itim na suitcase sa damuhan malapit sa riles ng tren. Ang nasabing lugar ay 15 minuto lamang ang layo mula sa kondo ni Carman. Nang buksan ng mga investigador ang maleta, tumambad sa kanila ang walang saplot na katawan ni Cake na nag-uumpisa ng maagnas at ito ay pinaibabawan lamang ng isang manipis na tela. Kahit hindi pa lumalabas ang opisyal na autopsy report ay malinaw ang mga tinamong injuries ng dalaga, lalo na sa kanyang mukha. Labis-labis na pagdadalamhati ang nararamdaman ng kanyang ama at madrasta at ayon sa kanila, mugtong-mugto na daw ang kanilang mga mata kakaiyak. Para sa kanila, ang tanging parusa lang na nararapat para sa akusado ay kamatayan. Sa interogasyon, napansin ng pulisya ang maraming marka ng kalmot sa leeg at katawan ni Carman. Nang tanungin siya tungkol dito, ang sabi niya ay mga kagat lang daw yon ng gagamba. Noong una ay todo tanggi pa ang lalaki sa ginawa, subalit nang iharap na sa kanya ang mga CCTV footages, wala na siyang nagawa kundi umamin. Ngunit ayon sa kanya, self-defense lang daw ang kanyang ginawa. Una, sinabi niya na tinangka siyang nakawan ni Cake. Tapos binago niya ito at sinabing nagtalo daw sila tungkol sa presyo ng sexual services ng dalaga. Sa parehas na bersyon, sinabi niya na bigla na lamang umanong kumuha ng kutsilyo si Cake at itinutok ito sa kanya. Iyon na daw ang nagtulak sa kanya para atakihin din ang biktima at mapatay ito. Siyempre, hindi dito kumpensido ang mga investigador. Kung talagang self-defense lang ang nangyari, dapat sana ay tumawag na sa polis o emergency si Carman. Pero hindi. Isinilid ng lalaki ang biktima sa maleta at halos 1 araw itong itinago sa kanyang banyo, ayon mismo sa kanya. Dagdag pa dyan, base sa iba pang CCTV footages, noong mga oras na nasa kondo pa ng suspect ang katawan ni Cake ay nagpatuloy lang ito sa kanyang mga normal na ginagawa, na para bang wala siyang napatay na tao. Nang hinga ng panayam ang suspect, nakuha pa nitong magbigay ng mensahe sa mga magulang ng kanyang biktima. I feel bad for what happened to your daughter. It was out of my control. I hope you. I know you'll be very sad, upset. Same me. It shouldn't happen, and I hope you're okay. I know you're not, but I hope. And please tell other girls to be not. Just to be careful and not. Don't want to tell parents that. Formal nang sinampahan si Carman ng mga kasong intentional murder, concealing and moving a body, at abducting a minor for indecent purposes. Dahil sa malagim na pangyayaring ito,
muling nanariwa sa alaala ng mga tao ang dalawa pang katulad na krimen na nangyari noong 2025. Dalawang babae rin ang natagpuan sa loob ng mga maleta. Ang una ay noong Pebrero at ang pangalawa ay noong September. Ang mga suitcases ay nilagyan ng weight sa loob at itinapon sa tubig. Ayon sa mga otoridad, sa ngayon ay wala namang direktang nag-uugnay ng dalawang kasong ito kay Carman. Pero dahil sa pagkakahawig sa nangyari kay Cake, iimbestigahan pa rin nila ang posibleng koneksyon ng mga ito, partikular na gamit ang forensic evidence. Sa kasalukuyan, si Simon Carman ay nakapiit sa Pattaya Remand Prison habang naghihintay ng kanyang trial. Ayon sa mga ulat, ang bilangguang ito ay notorious sa pagiging mapanganib, kaya pansamantala munang naka-quarantine o naka-isolate ang Australiano. Kasi posibleng maging target siya dahil sa krimen na umano'y kanyang ginawa. Kung mapapatunayang nagkasala, maaaring mahatulan si Carman ng mula 15 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong o kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Anong masasabi nyo sa kasong ito? Share nyo lang ang opinion nyo dyan sa comment section. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Salamat po sa panonood at ingat tayong lahat. Bye!